Mga kapatid, magandang hapon po sa ating lahat. Kumusta na po ba tayo? Muli po ay nandito po tayo sa ating ikasiyam na virtual na chapter gathering. At ngayon po ay meron po tayong teaching. So, alisin po natin ang ating mga pag-alala, ang ating mga pangamba, at patuloy po tayong sumampalataya sa ating Panginoon. Nawa po ang pagdiriwang na ito ay maging inspirasyon at maging gabay natin sa pang-araw-araw nating buhay. At muli po, simulan po natin ito sa pagdarasal ng banal na rosaryo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos namang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako sa isang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat, nagkatawang tao siya ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Pagkasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay ang Ginoo, nanaw sa mga noon, Ikatlong araw ng buhay na umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulat ang hukom sa mga buhay ng mga tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pagkabuhay ng magpapinamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. namin. Ama namin sumasalangit ka sa Panginoon. Kapag sa amin ang kaharian mo, sundin na loob mo dito sa lupa para ng salamat. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Panginoong Maria, naman siya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Huwag kami nagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng anak ko sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ang Panginoong Maria, naman siya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Huwag kami nagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng anak ko sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ang Panginoong Maria, naman siya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Huwag kami nagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng anak ko sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Walhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara ng sakuna ngayon din ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan siya nawa. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa aming daigdig. Tunuin mo ang kaluluwa sa purgatorio, lalo na hindi mo nakakaalala. Ang unang misteryo ang pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoon sa Kristo. Ama namin sumasalangit na sa pahinahanan mo pa sa amin ng mga dito sa lupa para lang sa Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. na Panginoong Maria na pupuno ng grasya ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Huwag kami nagpala sa babaeng lahat at pinagpala ng mga iyong anak ko sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Na Panginoong Maria na pupuno ng grasya ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Huwag kami nagpala sa babaeng lahat at pinagpala ng mga iyong anak ko sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Panginoong Maria na pupuno ng grasya ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Huwag kami nagpala sa babaeng lahat at pinagpala ng mga iyong anak ko sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Panginoong Maria na pupuno ng grasya ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Huwag kami nagpala sa babaeng lahat at pinagpala ng mga iyong anak ko sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Panginoong Maria na pupuno ng grasya ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Huwag kami nagpala sa babaeng lahat at pinagpala ng mga iyong anak ko sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Panginoong Maria na pupuno ng grasya, Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Huwag kami nagpala sa babaeng lahat at pinagpala ng mga iyong anak ko sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Panginoong Maria na pupuno ng grasya, Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Huwag kami nagpala sa babaeng lahat at pinagpala ng mga iyong anak ko sa Jesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Panginoong Maria, napupunan ng grasya, ang Panginoon sa sumasayo. Huwag ang pinagbala sa babaeng lahat ng ibanan ng pag-iwan ng Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Panginoong Maria, napupunan ng grasya, ang Panginoon sa sumasayo. Huwag ang pinagbala sa babaeng lahat ng ibanan ng pag-iwan ng Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Panginoong Maria, napupunan ng grasya, ang Panginoon sa sumasayo. Huwag ang pinagbala sa babaeng lahat ng ibanan ng pag-iwan ng Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Walhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Para ng sa unang ngayon, ngayon, sa unang hanggan, siya na ako. Jesus, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy na ingin. Makuhin mo ang kaluluwa sa mundo at mawilan ng nakakalaman. Ang ikalawang misteryo ang pag-akyat sa langit ng ating Panginoon Jesus. Ama namin sumasalangit na sa bahay ng ating sa aming kayang sulinan mo. Dito sa lupaparan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin kami sa aming mga sala. Para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pinulot sa tukso at hindi mo kami sa lahat ng masama. Amen. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Huwag kang pinagbala sa babaeng lahat at pinagbala ng pag-iwan ng Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ang Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Huwag kang pinagbala sa babaeng lahat at pinagbala ng pag-iwan ng Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ang Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Huwag kang pinagbala sa babaeng lahat at pinagbala ng pag-iwan ng Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ang Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Huwag kang pinagbala sa babaeng lahat at pinagbala ng pag-iwan ng Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ang Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Huwag kang pinagbala sa babaeng lahat at pinagbala ng pag-iwan ng Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ang Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Huwag kang pinagbala sa babaeng lahat at pinagbala ng pag-iwan ng Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ang Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Huwag kang pinagbala sa babaeng lahat at pinagbala ng pag-iwan ng Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ang Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Huwag kang pinagbala sa babaeng lahat at pinagbala ng pag-iwan ng Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ang Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Huwag kang pinagbala sa babaeng lahat at pinagbala ng pag-iwan ng Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ang Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Huwag kang pinagbala sa babaeng lahat at pinagbala ng pag-iwan ng Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Lumulhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Para sa unang ngayon, ngayon, magpasawalang hanggan, siya na ako. Jesus, kung patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy na ingin. Ang pagmamahal mo sa mundo. Ikatlong misteryo ang pagtanaw ng Diyos Espiritu Santo sa ating mga Maria at sa Apostol. Naman namin sumasalangit sa Panginoon. Sa amin ang Panginoon sa Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin kami sa aming mga sala. Para na pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami ipahintulot sa tukso at hindi mo kami sa lahat ng masama. Amen. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagbala ng pag-iwan ng Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagbala ng pag-iwan ng Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ang Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Huwag
kang pinagpala sa babae na pinagpala sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Panginoong Maria, napupuan ng grasya ang Panginoon sa isang huwag kang pinagpala sa babae na pinagpala sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Panginoong Maria, napupuan ng grasya ang Panginoon sa isang huwag kang pinagpala sa babae na pinagpala sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Panginoong Maria, napupuan ng grasya ang Panginoon sa isang huwag kang pinagpala sa babae na pinagpala sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Panginoong Maria, napupuan ng grasya ang Panginoon sa isang huwag kang pinagpala sa babae na pinagpala sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Panginoong Maria, napupuan ng grasya ang Panginoon sa isang huwag kang pinagpala sa babae na pinagpala sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Panginoong Maria, napupuan ng grasya ang Panginoon sa isang huwag kang pinagpala sa babae na pinagpala sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Panginoong Maria, napupuan ng grasya ang Panginoon sa isang huwag kang pinagpala sa babae na pinagpala sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Malagi sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang parang sa unang ganyan ngayon, at pagkalimutan ko sa walang hanggan, O Jesus, siya nawa. patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa kamatayan. Tumuhin mo mga kaluluwa sa mundo, lalo na ang akala. Kaawal ng misteryo, ang pagkakyan sa langit ng ating mga iiwan. Kaluluwa pati katulong, mga namin sumasalangit sa buhay ng alam. O sa amin ang mga sa para sa Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipinulong sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Panginoong Maria, napupuan ng grasya ang Panginoon Diyos sa Kristo. Huwag kang pinagpala sa babae na pinagpala ng Panginoon sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Panginoong Maria, napupuan ng grasya ang Panginoon Diyos sa Kristo. Huwag kang pinagpala sa babae na pinagpala ng Panginoon sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ang Panginoong Maria, napupuan ng grasya ang Panginoon Diyos sa Kristo. Huwag kang pinagpala sa babae na pinagpala ng Panginoon sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Panginoong Maria, napupuan ng grasya ang Panginoon Diyos sa Kristo. Huwag kang pinagpala sa babae na pinagpala ng Panginoon sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Panginoong Maria, napupuan ng grasya ang Panginoon Diyos sa Kristo. Huwag kang pinagpala sa babae na pinagpala ng Panginoon sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Ang Panginoong Maria, napupuan ng grasya ang Panginoon Diyos sa Kristo. Huwag kang pinagpala sa babae na pinagpala ng Panginoon sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Ang Panginoong Maria, napupuan ng grasya ang Panginoon Diyos sa Kristo. Huwag kang pinagpala sa babae na pinagpala ng Panginoon sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Ang Panginoong Maria, napupuan ng grasya ang Panginoon Diyos sa Kristo. Huwag kang pinagpala sa babae na pinagpala ng Panginoon sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Panginoong Maria, napupuan ng grasya ang Panginoon Diyos sa Kristo. Huwag kang pinagpala sa babae na pinagpala ng Panginoon sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ang Panginoong Maria, napupuan ng grasya ang Panginoon Diyos sa Kristo. Huwag kang pinagpala sa babae na pinagpala ng Panginoon sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Lagi sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Parang sa unang ganyan ngayon at pagkalimutan ko sa walang hanggan, siya nawa. Jesus, kung patawarin mo ang aming sana, iligtas mo kami sa piling ngayon. Hawain mo ang kaluluwa sa pagkakas. Ang huling misteryo, ang pagpupuno ng korona sa ating mahal na Panginoon.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at tutuhan mo kami sa aming mga sala. Para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ang Panginoong Maria ng Manunasya ang Panginoon Diyos Isu Kristo. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat ng pagpala ng Panginoon si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ang Panginoong Maria ng Manunasya ang Panginoon Diyos Isu Kristo. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat ng pagpala ng Panginoon si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Panginoong Maria ng Manunasya ang Panginoon Diyos Isu Kristo. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat ng pagpala ng Panginoon si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Panginoong Maria ng Manunasya ang Panginoon Diyos Isu Kristo. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat ng pagpala ng Panginoon si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Panginoong Maria ng Manunasya ang Panginoon Diyos Isu Kristo. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat ng pagpala ng Panginoon si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ang Panginoong Maria ng Manunasya ang Panginoon Diyos Isu Kristo. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat ng pagpala ng Panginoon si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Panginoong Maria ng Manunasya ang Panginoon Diyos Isu Kristo. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat ng pagpala ng Panginoon si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Panginoong Maria ng Manunasya ang Panginoon Diyos Isu Kristo. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat ng pagpala ng Panginoon si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Panginoong Maria ng Manunasya ang Panginoon Diyos Isu Kristo. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat ng pagpala ng Panginoon si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ang Panginoong Maria ng Manunasya ang Panginoon Diyos Isu Kristo. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat ng pagpala ng Panginoon si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Magati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Na parang sa una, ngayon din, ngayon at kung at sa walang hanggan, siya nawa. Jesus ko, panawarin mo ang aming mga kasalanan. Iligtas mo kami sa pag-ibig. Nauwi mo mga kailan sa pag-ibig. Lalong-lalo na rin yung mga anak. Tapos ang tabayan namin. Ama po, Santa Maria ang Hari, Ina ng Awa, Ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba, pinananaligan ka namin, Ikaw nga ang tinatawagan namin, pinapanaw ng taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinapupuntong hininga namin ng aming pagtangis dini sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay, Aba, pinakasi ka namin. Hilingon mo sa amin ang mga mata mong maawain, at saka kung matapos yaring pagpanaw sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam, at matamis na Birhen, Langit namin. Reyna ng kasanto-santuang rosaryo, nang kami maging dapat makinabang ng mga pangako ni Jesucristo. Sa ngalan ng Ama, Amen. Ng Espiritu Santo. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan at tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ang mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan na isip at katawan, katatagan ng kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman.
tinataas namin ang mga nagdurusa ng kamtanawan nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Kagalooban mo kami ng biyaya na matutulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo ang pagmalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay sa malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik sa loob sa iyo. Nihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nag-aari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen ng Fatima, pagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Luis, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Build my home prayer. Ama, nagpapasalamat po kami sa iyong walang hanggang pagmamahal at habag sa amin. Ama, makapangyarihan sa lahat, nagbuwa ng langit at lupa, sinasaayos mo po ninyo ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ay itinuturo niya sa amin kung ano ang aming gagawin at mga plano. Salamat po, O Diyos, sa pagkakaloob mo sa amin ang mga taong namumuno at nagsusulong upang magkaroon ng katuparan ang proyektong ito. Salamat po sa nagbibigay ninyo sa mga taong may busilak na puso upang ang gawain ito ay magkaroon ng kaganapan. Panginoon, salamat po sa mga biyayang tulong at proteksyon ng iyong pagkakaloob sa mga taong nasa likod ng proyektong ito, 10 ng kanilang pamilya. Ama, patawarin po ninyo kami na kung minsan ay nag-aalinlangan kami tungkol sa proyekto ito. Palakasin po ninyo kami sa panahon kami pinaghihinaan ng loob dahil sa mga pangamba't bagabag at naway paghiwanagin po ninyo ang aming isipan habang kami nabibiglan. Panginoon, hinihiling po namin na gabayan ninyo kami upang maitayo na ang aming minibituing tahanan. Patnubayan at pagpalain po ninyo ang mga taong utusong tumutulong. Ama, naway patuloy niyo po kaming lukuban ng iyong banal na Espiritu upang ang aming mga pagpaplano ay naayon sa iyong kagustuhan. Bigyan po ninyo kami ng mga manggagawang may magandang kalooban, malakas na pagmatawan at malinaw na kaisipan upang magawa namin ng maayos ang mga gawain na ipinagkatiwala sa amin. Iligtas po ninyo kami sa anumang kapahamakan 10 ng aming pamilya upang walang maging hadlang sa proyektong ito. Panginoon, itulot mo po na marami pa kami, mga kapatid na mabuksan ang kaisipan at ituloy ang kanilang mga puso upang patuloy na suportahan ang proyekto ito. Ito po ay aming hinihiling at dinadalangin sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus, kaisa ng mahal na Birhen Maria at ng Espiritu Santo. Amen. Pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
Mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Hello po. Hello po. God is good All the time. and all the time. God is good. Hello mga kapatid, kumusta na po kayo? Muli po, nandito na po tayo sa ating gawain upang magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Sa kabila po ng pandemya na lumalaganap sa ating mundo ay patuloy pa rin po tayong manalangin at magpasalamat sa ating Panginoon. Ay, tulad nga po ng sinabi ni Sis, nandito po tayo sa harapan ng ating Panginoon upang magpuri at magpasalamat sa Kanya. Pagkamat mahirap gumanap sa mga gawain natin ay ito po, walang pong imposible sa ating Panginoon. Tunay nga pong napakabuti niya, bagamat sa pandemic na naranasan natin na to ay ito siya upang gumabay at sumuporta sa mga gawain na patuloy niyang binibigay sa atin. Tunay nga po na napakabuti niya at hindi po niya tayo pinababayaan. Nandiyan po ang ating mga leader upang gumabay at sumuporta sa atin. Nandiyan din po ang mga member upang sumuporta sa mga leader na patuloy na gumaganap sa mga gawain na kahit po nahihirapan po sila ay nandiyan po upang makatulong po sila sa mga kapatid po natin na mga nangangailangan. Tunay nga po na wala pong imposible sa ating Panginoon. Yun nga po, mga kapatid, bago po tayo magpatuloy ay tayo po ay manalangin at simulan po natin to sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, sabay-sabay po natin papurihan ng ating Panginoon. Praise to God, hallelujah. Holy Spirit, in Jesus' name, glorify the name. Yes, Lord, tunay nga po na napakabuti niyo at nagpapasalamat po kami. Muli ay binigay niyo po kami ng oras at panahon. Muli ay pinagtulog po sa bawat isa po pa sa nawa po Panginoon sa oras na ito ay gabayin niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Ikaw po ang manguna sa mga gawain na patuloy niyo pong ibinibigay sa amin, Panginoon. Mga kapatid, bago po tayo magpatuloy ay hayaan mo po muna nating handugan ang ating Panginoon ng mga papuring awitin. From the darkest night.
The glory of Jesus, our King.
Belongs
At opo Panginoon na muli nagpapasalamat kami sa buhay at kalakasan na patuloy niyo pong pinagkakaloob sa bawat isa po sa aming Panginoon. Salamat po Panginoon sa mga kaligtasan na patuloy niyo pong binibigay sa bawat isa po sa aming Panginoon. Salamat po Panginoon sa mga gawain na patuloy niyo pong binibigay sa bawat isa sa aming Panginoon, na patuloy po namin pinagkukuhanan ng kalakasan ng isip, kalakasan ng loob Panginoon. Salamat din po Panginoon sa mga blessing na patuloy niyo pong ibinibigay sa bawat isa po sa aming Panginoon, lalong-lalo na po Panginoon sa mga higit na nangangailangan ito Panginoon. Salamat din po Panginoon sa mga hanap buhay na patuloy niyo pong pinagkakaloob sa bawat isa po sa aming Panginoon, na patuloy po namin pinagkukuhanan ng aming pangangailangan Panginoon. Panginoon, bago po ako humingi ng panghilingan ay muli ay tinataas ko po muna ang aming sarili upang humingi ng mga kapatawaran sa mga nagawa po na yung pagkakasala Panginoon. Patawad po Panginoon, ako minsan po ay nakakagawa po kami ng hindi kalugod sa iyo Panginoon. Patawad Panginoon, ako minsan ay sarili po namin ang inuuna Panginoon, hindi po ang palooban niyo. Patawad po Panginoon sa aking kapwa, sa aking mga magulang, sa aking asawa, sa aking anak, at higit sa inyo Panginoon. Panginoon, na tunay nga po na nandiyan ka upang gumabay sa aming Panginoon sa mga kahilingan na patuloy niyo pong pinagkakaloob sa aming Panginoon. Panginoon, tinataas ko po Panginoon na samahan ng community ng Couples for Christ. Nawa po Panginoon ay ikaw po Panginoon ang manguna sa mga gawain na patuloy niyo pong ibinibigay sa bawat isa po Panginoon sa amin. Panginoon, tinatas ko po Panginoon ang mga leader na patuloy pong gumagabay sa mga gawain namin, sa mga gawain na patuloy na aming hinaharap Panginoon. Tinataas ko rin po Panginoon ang mga member Panginoon na patuloy pong sumusuporta Panginoon sa mga gawain, lalong-lalo na po Panginoon sa mga leader na patuloy pong ginagabayin niyo sa mga gawain. Pagkabat Panginoon na mahirap po na ang mga gawain na inaatangi po sa amin ay lubos na napapasaya po kami dahil po Panginoon, kalooban niyo po ang susunod Panginoon, hindi po ang aming mga kalooban. Panginoon, ang lahat po ng ito ay dinadalangin ko sa pangalan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso ay ilatyan mo kami sa lahat ng masama. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin kami ng kasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Iwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu At Santo, para na sa unang-una, ngayon at pakailanman, magpasawalang hanggan. sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sa Ama ng Espiritu Santo. Magsalita po kayo, Panginoon, ang Panginoon ng lingkod. Nasa mga salitang bibig ng buhay ng mga ang pwedeng balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Puri sa iyo, Panginoon. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala ninyo siya at inyo nang nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, Felipe, kahit tagalan ninyo akong kasama
hanggang ngayon hindi pa ako kilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba niniwala ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo. Ngunit ang Ama na nasa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y nasa Ama at wala kayo sa akin. Ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. Pakatandaan ninyo, ang nanalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at hindi pa kay siya rito. Sapagkat babalik na ako sa Ama at anumang hilingin ninyo sa aking pangalan ay gagawin ko sa aking pangalan. Ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa aking pangalan, ito ay aking gagawin. Ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka ng Panginoong Hesukristo. Panginoon, sinabi mo, mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Sa ngalan ng Espiritu Santo. Ang pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sumagot si Jesus, naniniwala na ba kayo ngayon na darating ang oras at ngayon na nga na magkakawatak-watak kayo, magkakanya-kanyang lakad kayo at iiwan ninyo ako. Gayon may hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Sinasabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Meron kayong kapighatian dito sa sanlibutan. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagbasa sa mabuting balita ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Ngunit ang patnubay ng Espiritu ng katotohanan ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama, at siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. At magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula kasama ko na kayo. Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan, sapagkat nagsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako sapagkat sa akin nagmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay sa akin. Kaya ko sinasabing sa akin nagmumula ang ipinahayag niya sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ang daan. Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko sa inyong pupunta ko roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan. At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita.
Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, Kay tagal na ninyo akong kasama, hanggang ngayon hindi mo pa ako kilala. Felipe, ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo, ngunit ang Ama na nananatili sa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. Pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito, sapagkat babalik na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Kung ihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. Ang balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang pagpapakain sa 5,000. Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao, sapagkat nakita nila ang mga himalang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umakyat si Jesus sa bundok, kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Noon ay malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nang makita niyang dumarating ang napakaraming tao, tinanong niya si Felipe, Saan kaya tayo makakabili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Sinabi niya iyon upang subukin si Felipe, sapagkat alam na niya ang kanyang gagawain. Sumagot naman si Felipe, kahit na po halagang 200 salaping pilak ng tinapay ay di sasapat para makakain sila ng tigkakaunti. Sinabi ni Andres na isa sa kanyang mga alagad at kapatid ni Simon Pedro, mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Subalit sasapat kaya ang mga ito? Paupuin ninyo ang mga tao, sabi ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon. Umupo nga ang mga tao. Sa kanila'y may humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinamahagi iyon sa mga taong nakaupo. Gayon din ang ginawa niya sa mga isda. Nakakain ang lahat at nabusog. Nang makakain na ang mga tao, sinabi ni Jesus sa mga alagad, ipunin ninyo ang mga lumabis nang di masayang. Ganon nga ang ginawa nila, at nakapuno sila ng 12 kaing mula sa 5 tinapay ng sibada. Nang makita ng mga tao ang mga himalang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na itong propetang darating sa sanlibutan. Napansin ni Jesus na lalapitan siya ng mga tao at pipilitin siyang gawing hari. Kaya't umalis siyang muli at mag-isang umakyat sa bundok. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Good day, brothers and sisters.
My name is AJ Mendiola, and our topic for today is overcoming the world. Alright, bago po tayo magsimula sa ating topic for today, hayaan niyo pong virtually ipakilala ko ang aking pamilya. That is me, of course, nung uso pa po ang barbershop at nakakapag-pagupit pa. And of course, my lovely wife na si Jack. And ang gwapong-gwapo naming anak, kayo na po ang humusga kung sino ang kamukha. Ayan po, si Joaquin. Alright, so moving on to our topic, overcoming the world. Alright, so for this topic, brothers and sisters, I have a question for you. Where do you live? Saan ka nakatira? Napakadaling tanong naman yan, brother. Di po ba? Nung bata pa lang tayo, yan na ang tinuro sa atin ng mga magulang. My name is, di ba? Yung mga unang sa atin, tinuturo eh. Sumunod na dyan, I live in. So, kahit siguro po bagong gising, brothers and sisters, eh masasagot natin ang tanong na ito. But for this topic, brothers and sisters, overcoming the world. Hayaan niyo po na i-explain ko what world do we live in. Alright? Duduktungan po natin ang inyong address. And at the end of this talk, brothers and sisters, masasagot po natin, alin nga ba sa dalawang mundong ito na nakikita nyo ngayon? Saan nga ba ako dyan? Saan nga ba tayo dyan nakatira? Okay? So, para po ma-overcome natin ang world na ito, i-define or tukuyin muna po natin, ano nga ba ang the world na kailangan nating i-overcome? Okay? So, ang tinutukoy po na the world na kailangan nating i-overcome ay ang mga makamundong bagay na hawak ng Diablo. Okay? So, nandyan na po ang drug abuse, alcohol abuse, sexual desires. At nandyan din po ang fear. Lalo-lalo na ngayon, may pandemic. Right? So, when I was creating this talk, brothers and sisters, naisip ko, pamilyar na pamilyar ang mundong ito. Tila baga ito nga ang mundo na aking ginagalawan. Punong-puno ng takot, lalo na ngayon, di ba? At nandyan ang alcohol, drug abuse, sexual desires, laganap na laganap. Di po ba, brothers and sisters? And exactly itong mga ito ang mundong aking kinikilusan bago po kami mag-join sa community ng Couples for Christ. Kaya pala pamilyar. So, nagsimula po akong uminom ng alak. Tinatago ko yung Tanduay Lapad sa aking bag when I was in first year high school. Just imagine, ilang taon na po ang nakaraan, mga 5 years ago. Joke lang po. Pero when I was in high school, first year high school, dyan nagsimula na po akong uminom ng alak, manigarilyo, and of course, pag nandito ka sa mundong ito, tuloy-tuloy na yan eh. Nandyan na yung may mag-i-influence sa'yo na gumamit ng drugs, and of course, habang nasa impluensya ka ng alcohol and drugs, nandyan yung sexual desires. Regarding sexual desires, pasintabi po sa ating mga batang nanonood, no? Alam nyo po ba, iniisip ko, nung bata ako, the sexiest pictures that I can see is yung nasa brochure ng Avon ng nanay ko. Di po ba? So, pero right now, mga kapatid, with just a click of a button, this pictures or pornography is available online. Isang click lang. Lalo na pag unli pa yung internet nyo sa bahay, di ba? Or mabilis. So, nandyan na siya kaagad and everything na katulad nito, 'di ba? Katulad ng galit, ng po, 'di ba? Mga road rage na napapanood natin.
So, this is the world na aking kinikilusan before joining Couples for Christ. So, dumako naman po tayo sa medyo mas pamilyar at mas latest, nga, na mundo ngayon. Alright? Nakikita nyo po, technology, nangunguna na riyan ang cellphone. Sabi po nila, ikaw daw ay alcoholic pagkagising mo sa umaga, ang nasa isip mo or ang hawak-hawak mo na ay alcohol. Okay? So, tanungin ko po kayo, kasama na rin po ako. Paggising natin sa umaga, ano ang una nating hawak at nasa isip? Aray ko, sapul na sapul ako. Tama po kayo, cellphone. Di po ba? Parte na ng ating buhay ang cellphone. At may mga tao, unfortunately, mga kapatid, na ang mundo nila sa cellphone na or sa online na umiikot. Di po ba? Minsan, bago pa magdasal sa umaga, at minsan kahit na siguro nagsisimba or kahit na siguro family time na ay naaagaw pa ng technology ang ating oras. Okay? So, kung pagsasamahin po natin ang dalawang ito, right? Yung kanina, yung mga drug abuse, sexual desires, alcohol, and ang impluensya ng technology, right? Mapupuno po ang ating mundo ng kalungkutan, sakit, at pagkabigo. Alright? Sa una po hindi eh. Sa una masaya, of course. Lalo na pagka nandyan ka na, nag-online ka na, or nakainom ka na, or nakapag-drugs ka na. Sa una masaya. But alam naman po nating lahat that may effect ito. After effect. And the effect is lungkot. Right? Sakit at pagkabigo. Okay? So, ang tanong po, sadya nga bang masama ang sanlibutan? That's the question. And ayon po sa Bible, 1 John chapter 2 verse 15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Dinuktungan pa po sa 1 John chapter 5 verse 19, alam nating tayo'y sa Diyos, kahit na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. Yan po yung mga ipinakita kong images kanina, right? Nasa kapangyarihan ng dyablo. Whenever you're in the influence of drugs, alcohol, sexual desires, fear, ay dulot po ng kapangyarihan ng dyablo. At ang umiibig sa sanlibutan, minsan mas mahal pa natin at mas kayaka pa natin ang ating cellphone or technology, gadget. Minsan, mas matagal pa tayong mag-gadget kesa mag-pray. Di po ba? So, dyan na po umiikot ang ating mundo. Pero, sabi rin po sa Biblia, Genesis 1, verse 31, pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Lahat. Ibig sabihin, kasama po ang mundo. Nasiyahan ang Diyos sa kanyang ginawa. At pinagtitibay sa Timothy chapter 4 verse 4, ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama. Ibig sabihin, yung question ko po kanina, sadya nga bang masama ang sanlibutan? Hindi po ba? Hindi po. Pero, yung mga ways ng sanlibutan, ika nga yung mga makamundong bagay, yan po yung masama at yan ang dulot ng kapangyarihan ng dyablo. Ayon naman po sa isa sa mga pinaka-favorite verse natin sa Bible, di ba? John 3:16, for God so loved the world
Diba? That He gave us His only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Ibig sabihin, mahal ng Diyos ang mundo sa kabila ng kasamaan na tinalakay natin kanina, at sa sobrang mahal nga ng Panginoon dito sa mundong ito ay pinadala niya ang kanyang anak para iligtas tayo. Okay? So, ang world po na itinutukoy, ulitin ko lang po kanina, sa 1 John ay ang mga makamundong idea o relasyon at values na hindi ayon sa kaharian ng Diyos. So, ang world, ang i-overcome natin na world, ay yun po yung kontrolado ng dyablo at hindi naaayon sa kaharian ng ating Panginoon. So, maaaring sabihin po natin, brother, hindi naman ako nagda-drugs, hindi naman ako naglalasing, at mahal at loyal naman ako kay Mrs. So, okay na ba ako? Doon na ako sa Kingdom of God. Para po masagot natin yan, tignan pa po natin ang ibang parte ng the world or ng makamundong sistema na pinangahawakan dulot ng kapangyarihan ng dyablo. Unang-una, personal relationship. Di po ba? Or personal na relasyon. Alam niyo po, nakakalungkot, brothers and sisters, na sa panahon ngayon or sa mundo ngayon, normal na lang ang hiwalayan. And number one po na reason or isa sa mga reason kung bakit daw naghihiwalay ang mag-asawa or even mag-boyfriend, girlfriend is wala na daw yung feelings. Right? Wala na yung feelings. Pero ang feelings, brothers and sisters, by definition, alright, is an emotional state or reaction. Ibig sabihin, may action before you can feel. Kasi reaction na lang siya eh. So, madalas hinahanap natin yung spark. Ayan ang gustong-gusto nating term, no? Spark sa isang relasyon. At kung wala na yung spark, 'di ba? Malungkot na, and worst, iniisip ng maghiwalay. Pero tulad nga ng, 'di ba? Naalala niyo nung na-discover yung apoy, 'di ba? Paano sila gumawa ng spark, 'di ba? Kinikis-kis nila yung dalawang bato or dalawang kahoy para mag-create ng spark para magkaroon ng apoy. Correct? So, ibig sabihin lang po, kailangan muna ng action. Kailangan may gawin muna para magkaroon ng spark. Okay? Sa 10 years po namin pagsasama ni sister, hindi naman laging nandoon yung feelings. May mga panahon na wala doon yung feelings. Siguro po dala ng sobrang kaabalahan sa trabaho. Minsan naagaw pa ng attention ng entertainment. Nandyan ang Netflix, cellphone, Facebook, right? At kung ano-ano pang entertainment using our latest technologies, right? Naagaw nito ang ating attention, kaya nawawala din yung feelings. Pero we get those feelings back in the small acts of love. 'Di ba? Nandiyan na yung simpleng bagay na pagluluto ng breakfast, 'di ba? Pagka nagtiklop ako ng damit, ayan, hindi inaasahan ni sister 'yan. So, act of love ko 'yan. Di ba? Nandiyan na yung make sure na malinis ang bahay ni sister. Ayan. So, yan po ang aming mga small acts of love, kaya bumabalik yung feelings. Nandun, nararamdaman namin na mahal namin yung isa't isa dahil dito sa mga maliliit na bagay na to. Right? So, ano pa nga ba ang mga makamundong sistema? Okay? Sana po dyan, worldly ideas. Diba? Sa sobrang talino ng tao, daw po, diba? Hindi na akma yung paniniwala sa kaharian ng Diyos. Kita nyo po sa litrato, diba? My way. Ibig sabihin, para ako sumaya, or yumaman, or kung ano man, hindi na mahalaga kung anong pamamaraan. Diba? Basta
makuha ko yung gusto ko. Diba? My way. I will use my way. Right? Ngunit ayon po sa Bible, diba? Matthew chapter 16 verse 26, for what good will it do a person if he gains the whole world, kahit na buong mundo, but lose his own soul? Diba? So, dun po tayo sa God's way. Alright? Isa pa po sa sistema ng mundo ay ang worldly values. Nandyan na po ang materialism, ang pagmamahal sa material na bagay. 'Di ba? Hedonism, or sa pleasure naman ito. And nandyan din po yung pagkauhaw sa kapangyarihan at karangyaan. Ngayon po, usong-uso to. 'Di ba? Materialism, puro mine. 'Di ba? Ako din po minsan nahuhumaling sa nanonood ng mga nagpapamine sa Facebook. Pa-screenshot na lang po tapos pa-mine, 'di po ba mga brothers and sisters? Minsan add to cart ng add to cart. Ibig sabihin, the world, kailangan po mag-ingat tayo kasi the world is in our hands, brothers and sisters. And baka kahit ano pang pamamaraan, basta makuha natin yung mga gusto natin, 'di ba? The world, gawin natin para lang makuha natin. Lalo na ngayon, nakikita na natin online 'di ba? Isang click mo na lang, sa'yo na. 'Di ba? So, tandaan lang po natin tong sinabi ni God, 'di ba? Just remember, 'di ba? Just remember me. 'Di ba? Alalahanin lang natin ang Panginoon. I'll give you everything. Diba? Hindi lang po 50% off, hindi buy one take one ang pangako ni Lord, kundi everything. Okay? So balik po tayo dun sa tanong ko kanina, brothers and sisters. Where do you live? Okay? Ngayon, naaral na po natin kung ano yung the world. Right? Ngayon naman, yung the kingdom of God. Okay? Kasi habang ginagawa ko po tong talk na to, parang pamilyar sa akin yung the world. Di ba? So, alamin po natin, papaano ba tayo makakapunta or makakalipat dun sa the kingdom of God? Paano natin to magiging address? Di ba? Maiduduktong sa address natin. And hindi po ito yung pag namatay na tayo, ha? Kasi yung heaven, 'di ba? Usually sabi natin mapupunta tayo sa heaven pag namatay na tayo. Pero remember, brothers and sisters, sa prayer na tinuro ng ating Panginoon, right? Thy kingdom come, thy will be done here on earth as it is in heaven. So it is possible, mga kapatid, na sa ating mundong ginagalawan ay ma-experience natin ang kaharian ng Diyos, and this is how we will overcome the world, which is our topic for today, right? So kayang-kaya po, brothers and sisters. And simple lamang po, in everything that we do, 'di ba? Sa ating family time, 'di ba? Or kahit sa cellphone time natin, sagutin po natin ang tanong na ito. Lagi, is Jesus honored here? 'Di ba? Napapangaralan ba si Kristo sa mga ginagawa ko? Or nandyan ba ang presensya ng Panginoon? Kasi kung nandyan ang presensya ng Panginoon, it is the kingdom of God. 'Di po ba? Right? So, for example, 'di ba? Sa aking bang mga sinesearch or sineshare sa social media, 'di ba? Puro ba mga material na bagay or mga makamundong bagay ang aking mga sineshare? Na i-share ko man lamang ba yung the word of God or the kingdom of God, 'di ba? Nasa search ko man lamang ba ito, 'di ba? Sa ating mga pinapanood, 'di ba? Puro ba TikTok or K-drama, 'di ba? Ang ating mga pinapanood, or nakakapanood man lamang ba tayo ng video kung saan mapapalapit tayo kay Jesus?
'di ba? At mararamdaman natin ang presensya ng ating Panginoon. Alam niyo po, halos araw-araw akong lumuluwas sa Maynila, right? And ang aking travel time ay hindi bababa ng 1 oras. And naging habit ko na po mula nung nag-join ako din sa Couples for Christ na makinig ng mga religious talks. Isa po sa mga favorite ko, of course, yung mga talks ni Brother Bo Sanchez. Nandyan din po yung mga teachings ng Couples for Christ na videos, diba? Yan po yung madalas kong pinakikinggan habang ako ay nasa biyahe. So, yun. Isa po sa mga pwede nating gawin using the technology that we have. So, hindi po talaga masama ang technology kasi hindi naman nahayaan ni Lord na ma-invent itong mga ito kung puro kasamaan lang ang maidudulot nito. Di po ba mga kapatid? So, kung gagamitin natin siya in honoring Jesus Christ, then we will be living in the kingdom of God. And makakatulay na po tayo, brothers and sisters, from coming from the world na mundo, makakatawid na tayo dun sa the kingdom of God. And this is exactly what happened sa akin, brothers and sisters. Before I joined the community of Couples for Christ, nandun talaga ako sa the world. Yun lang yung iniikutan ng aking mundo. Alcohol, drugs, sexual desires, 'di ba? Nandyan yung magsisinungaling ka din, and then mapanlamang sa kapwa, lalo-lalo na sa kalsada. Napakasimple na lamang po. I'm sorry kung may mga nakat ako dito sa linya, pero yun lang yung mundo na kinikilusan ko. But when I get to meet God and Jesus, started a relationship with Jesus Christ through Couples for Christ, brothers and sisters, dito ko na po talaga na tawid yung from the world to the kingdom of God. Yan. So, ano nga po ba ang solusyon? Mga kapatid, malapit na po tayo matapos, ano? So, the solution is Christian community. Ayan, napin nyo na lang po yung sarili nyo dyan sa picture na yan. Okay? Dyan po yan sa Baraswain nung pwede pa tayong mag-gathering, right? Physically. Okay? So, the solution is Christian community gaya ng Couples for Christ laban sa mga makamundong bagay. Dahil po sa CFC, we declare the love of God by sharing our lives with one another. Di po ba? Ang mga miyembro po ng ating community, di ba? Sama-sama to live explicitly as a Christian, kung saan ang ating values, yung mga pinaniniwalaan natin, ideas, ay patungkol sa kingdom of God. Diba? Through our covenant, brothers and sisters, yes, yung maliit na papel na nasa wallet po natin, diba? Through our covenant, mayroon po tayong commitment to love one another, diba? And all the members, diba? Balikan ko po yung istorya ko, diba? Na ako'y nakatira sa the world or makamundo before joining CFC. Pero when I joined CFC, brothers and sisters, this is where I get to know the kingdom of God. Ito na po ang aking bagong address, and kayo ang mga pinili kong kapitbahay. Ayan, magkakapitbahay po tayo dito sa ating mundo na ating ginagalawan. Kung saan nahubog ako sa tamang pananalangin at relasyon kay Jesus, 'di ba? Ang mga gawain para kay Jesus, so napalitan na ang aking mga dating gawain sa mga bagong gawain natin sa Couples for Christ. 'Di ba? So ano pa ba ang mayroon ng ating community, 'di ba? Where we experience the kingdom of God. Nandyan po ang ating mga teachings. Ayan, screenshot po 'yan galing sa YouTube. Yan po, ng ating mga gatherings,
teachings, napakagagandang talks po, 'di ba? Instead na tapusin po natin yung isang buong series ng K-drama natin, baka po pwedeng isama din po natin sa ating mga pinapanood ang mga teachings patungkol kay Jesus Christ. Lalo-lalo na po galing sa ating mga brothers and sisters dito sa Baraswain through our online teaching, kasi sila po yung talagang makaka-relate tayo sa kanila dahil kasama natin sila sa iisang grupo lang po tayo, right? So, nandyan din po ang ating household, of course, di ba? Na ngayon po ay online na at hindi na po tayo kailangang maghanda ng ipang fellowship, di po ba? Hindi na po tayo kailangang makipagtalo kay Mrs. kung anong CFC shirt ang isusuot, di ba? Ang ating sarili na lamang po ang ating ihahanda, di ba? At syempre po nandiyan ang ating mga elders na laging nagbibigay ng pastoral guidance. Okay? Ayan, tayo naman daw po ang Christian community, ang light of the world. Yan po. Sabi sa John chapter 17 verse 15 to 16, hindi ko dinadalangin na kunin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Okay? At sa John chapter 17 verse 18, kung paanong isinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman, isinusugo ko sila sa sanlibutan. So, isinusugo daw po tayo sa sanlibutan. At sa Matthew chapter 5 verse 14, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Yan. So, brothers and sisters, tayo daw po ang dapat maaninag sa atin ang mundo, ang kaharian ng Diyos. And together, di ba, brothers and sisters, sama-sama po tayo, we will overcome the world. Ayan. So, in conclusion, in conclusion mga kapatid, let us commit ourselves to CFC. Be proud to be part of CFC, brothers and sisters. Last week po, last sharing ko na, kausap ko po si Brother Boy, ang ating chapter head, at kinikwento niya how CFC Baraswain ay nagkaroon ng malaking parte sa ating ipinapagawang bagong tahanan, ang Bulacan Mission Center. Diba? Ang sarap lang po isipin, and nakakatuwa na part ako ng community na ito na make ng difference in the world. Nakakatuwa po, 'di ba? And pangalawa po, Jesus wants us to be free from bondages. CFC is our help and God's gift to us. All right? But just like any other gifts, katulad ng lahat ng regalo, brothers and sisters, hindi naman tanggap lang tayo ng tanggap. Of course, we also need to give. Tamang-tama po, mga kapatid, dahil sa pagsisimula ng ating online CLP, 'di ba? It is the best gift, 'di ba? CFC is the best gift that we receive from God. Ito din po iregalo natin sa ating mga kapatid, sa ating mga kasamahan sa trabaho, sa ating mga kapitbahay. Nang sa gayon, brothers and sisters, matulungan din natin sila to be able to overcome the world. Yung pinag-usapan po natin. And together, we will make this world the kingdom of God. Stay safe mga kapatid. Yun lamang po, and may God be praised. Magandang araw po, brothers and sisters. Ako po si Brother Edgar Aguilar at kasama ko po ang aking may bahay na si Sister Jonna Aguilar. Kami po ang chapter coordinator ng Kids for Christ Baraswain chapter. Inaanyayahan po namin kayo na dumalo sa activity ng Kids for Christ sa July 17 at 18. Ito po ay ang International Family Conference. Ang deadline po ng ating registration ay sa May 31 po. Ang
Registration fee po ay 300 pesos po kada pamilya at para naman po sa ating mga YFC ay 75 pesos per head po. Inaasahan po namin ang inyong pakikiisa. Maraming salamat po. And then just register to the CSC Kids for Christ Second International Family Conference. So what are you waiting for? Register now and join with us. See you in Wonderland! Maraming salamat po mga kapatid sa muli niyo pong pagtangkilik sa ating gawain na ito. At nagpapasalamat po kami kay Brother AJ Menjola sa kanya pong pagbibigay ng panayam sa atin. Sa kabila po ng kanyang kaabalahan ay hindi niya po tayo binigo at ginawa siyang mensahero ng ating Panginoon. At maraming salamat din po sa ating mga unit leaders na patuloy po na pagbibigay ng suporta. Gayun din po sa ating mga coordinators at sa ating mga household leaders at lalo higit sa inyo mga kapatid na patuloy po na tumatangkilik sa ganitong gawain. Gayun din po sa ating music ministry na patuloy po nagbibigay sigla sa pagbibigay po ng magandang awitin po para sa atin. Gayun din po, maraming salamat po sa ating sector head, sa ating cluster head, at sa ating PFO coordinator, sila Brother Doc at Sister BG sa patuloy po na pagsuporta sa atin. At gayon din po, ako po ay nagpapasalamat sa inyo sa ating nagdaan na Wonders Weekend. Sa patuloy po na yung pagsuporta sa amin sa ating mga gawain. Napaka ganda po ng ating pagsuporta sa gawain ito. At gayon din po, kahapon din po ay pinasinayaan ang ating Build My Home project. Nagkaroon po ng blessing sa office lang po ng Build My Home project, ang PMC office. At mga kapatid, patuloy po nating suportahan ang ating Build My Home at iparty lang po ng Build My Home project ang pinasinayaan kahapon. So may malaking bahagi pa na kailangan pong tapusin. So patuloy po sana tayong magbigay ng suporta sa ating pinapangarap na tahanan ng CFC Bulacan. At gayon din po, kagabi ay nagkaroon na po tayo, nagsimula na po tayo ng ating Christian Live program via Zoom o online din po. So ako po ay humingi ng paumanhin na karamihan po sa atin ay hindi po namin nakakasama sa virtual na CLP dahil limitado lang po ang kailangan na maka-attend. Subalit, ibibigay po namin sa inyo yung mga videos ng Talk 1 kahapon. Ganyan din po ang mga susunod na mga talks ay ihatid po namin sa inyo pamamagitan po ng video. At kung meron pa po kayong mga participants na gusto niyo pong ihabol, pwede pa po. Maaari pong makipag-ugnayan po tayo sa ating mga leaders para po maihabol natin. So, patuloy lang po tayong kumapit sa ating Panginoon sa panahong ito na talagang marami tayong inaalala, marami tayong pangamba. Alam natin na ang Panginoon lamang ang makakatulong po sa atin. At sa patuloy po nating suporta sa ating mga gawain, sa katulad po ng ating mga online household, sa ating mga teaching, sa ating mga gathering, ay alam natin ito po ang bibigyan ng inspiration sa atin na patuloy po tayong kumapit sa ating Panginoon Diyos. Maraming salamat po. Mga kapatid, muli ating pong ipanalangin ang ating mga kapatid na nagdiriwang po ng kanilang kaarawan. Ganon din po ating ipanalangin ang nagdiriwang ng kanilang anibersaryo. Mga kapatid, dito po ay simulan natin sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, muli po nagpapasalamat kami sa buhay at kalakasan na patuloy niyo pong pinagkakaloob sa bawat isa po sa aming Panginoon. Panginoon, muli po aming pong ipanalangin ang aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Nawa po Panginoon ay ikaw po ang manguna sa
sa kanila, Panginoon. Ibigay niyo po sa kanila ang mga kaligtasan na patuloy niyo pong pinagkakaloob sa kanila, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, amin po silang pinanalangin na nawa po ay nasa mabuti po silang kalusugan, Panginoon. Nawa po ay marami pa pong karawan ang dumating po sa buhay nila, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, amin pong ipinanalangin ang nagdiriwang ng kanilang anibersaryo, Panginoon, sa kanilang pag-iisang dibdib. Panginoon, nawa po ay gabayin niyo po sila, Panginoon, sa kanilang pagsasama, Panginoon. Nawa po ay pag-initin niyo po ang mag-asawahan na nagdiriwang ng kanilang anibersaryo, Panginoon. Nawa po ay gabayin niyo po, Panginoon, sila sa kanilang pagmamahal ng Panginoon. Gabayin niyo po sila, Panginoon, sa kanilang pag-alis at sa kanilang pag-uwi, Panginoon, sa kanilang mga pinupuntahan, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, gabayin niyo po, Panginoon, ang mga pamilya nila, Panginoon. Panginoon, nawa po ay tumagal pa po, Panginoon, ang kanilang pagsasama, Panginoon. Nawa ay ikaw po, Panginoon, ang maghari sa kanilang puso at isipan, Panginoon. Panginoon, ang lahat po ng ito ay dinadalangin po namin sa pangalan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, Kapara na sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan siya na. sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang pag-ibig sa iyong pagsiyan. Maligayang, maligayang, maligayang pag-ibig. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mga kapatid, muli po, tayo po ay manalangin. Ito po ay umpisa natin sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, muli po, nagpapasalamat kami sa oras at panahon na muli ay naging matagumpay po, Panginoon, ang aming monthly gathering, Panginoon. Muli po, Panginoon, nagpapasalamat kami sa time at oras na ibinigay niyo po sa bawat isa po sa amin upang makapakinig ng mga salita na nagmumula sa iyo, Panginoon. Panginoon, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa binigay niyo po sa aming mensahero, Panginoon. Ano nga po, Panginoon, ang aming pong napakinggan na nagmula sa iyo ay ito po, Panginoon, ay tumimo po sa aming mga puso at sa aming mga isipan, Panginoon. Na nga po, Panginoon, ito po ay maibahagi namin sa aming mga kasama sa bahay, lalong-lalo na po, Panginoon, sa higit na nangangailangan ng mga salita na nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga paligtasan ng bawat isa po sa amin na patuloy po na gumaganap sa mga gawain na patuloy niyo pong ibinibigay sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Nawa po, Panginoon, sa aming gaganaping CLB, Panginoon, nawa po ay makakuha po kami, Panginoon, ng mga participant, Panginoon. Makapaglapit po sana kami, Panginoon, ng mag-asawahan sa inyo, Panginoon, upang maibahagi rin po namin, Panginoon, ang mga salita na nagmumula sa iyo, Panginoon. Panginoon, nawa po sa susunod naming gawain sa monthly gathering ay nawa po, Panginoon, ay maging maayos at makadalo po, Panginoon, ang mga kapatid namin na hindi po nakadalo, Panginoon, ngayon. Nawa po, Panginoon, ay nasa mabuti po silang kalusugan at ikaw po, Panginoon, ang gumabay sa kanila, Panginoon. Panginoon, ang lahat po ng ito ay dinadalangin ko sa pangalan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo.
magpasawalang hanggan. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, Kapara na sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.